mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Laging laman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang magbangti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Yan, sa Martes po na ito, marami tayong mga ipapakita po sa inyo. At sa umagang ito, ang kasama ko ay si Brother SJ. Ayan. Ano siya? Multitasking siya ngayon. Pagkatapos niyang tumugtog, tatakbo siya dito dahil siya ang VOTD sa araw na ito. Yan. Welcome natin si Brother SJ. Good morning, Jesus po. Yung isi-share ko pong VOTD para ngayong araw ay yung Colossians 3 verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, yung historical background po nito, kaya po na nasulat ni Paul yung letter na ito para sa mga taga-Colossians kasi nalaman niya o nadinig niya na may nagkakaroon ng mga false doctrines po dun sa church. So, parang sinulat niya po ito para to warn them, to warn the believers and to establish yung faith nila na wag maniniwala or wag tanggapin yung mga false doctrine na si Jesus lang yung
pinaka-supreme. Siya lang yung tanging makapagligtas sa atin. Nasa Kanya lang yung salvation natin at wala na sa iba. Ayun po. Yung ano po, di ba ang Colossians po, meron siyang 4 chapters. So yung first 2 chapters po na yun are doctrinal, and it represents Jesus Christ as the preeminent Creator, Savior, and Lord. Tapos sa chapters 3 and 4 po, ayun na po yung application, yung practical application sa ating Christian life. So, ayun po, basta ayun po, parang ang pinaka-importante lang po dun sa sinulat ni Paul ay yung kay Lord lang sapat na lahat, na siya lang yung kailangan natin, na lahat ng kailangan natin nasa Kanya na po. So, sa akin naman po, ito pong verses po na to ay life verse ko po kasi kaya nung nasabihan po ako na mag-share sa VOTD, ayun po agad yung pumasok sa isip ko. So, sa buhay ko po, ito pong verse na to, hindi ko po alam yung historical background po niya. Parang naging favorite verse ko lang po kasi siya kasi dati po sa pag-post ko po ng Facebook, sa pag-post ko po ng mga profile picture, parang naku-quote ko po siya na in whatever you do, gawin mo para kay Lord, hindi para sa tao. And doon po sa akin, syempre, tinawag po tayo ni Lord sa kanya-kanya nating mga gawain. So, syempre, parang ayun din po, reminder din po sa ating lahat, pati sa akin na whatever you do, ano man yung task mo, kung, halimbawa, sa ating lahat po, gaya po ng ginagawa po ninyo dyan nanonood sa live streaming, di ba? Ginagawa niyo po ito para sa sarili natin at para kay Lord. Di ba po, whatever you do, work at it with all your heart. Pag sinabi pong with all your heart, gawin po natin yung best natin. Kasi di ba yung heart po na sinasabi ito is our inner self. Inner self, ayun po yung nagtithink, decide, and ayun po yung, di ba yung heart, ayun yung feelings po. And parang yung revelation din po sa ni Lord dito, di ba, work at it with all your heart. So ayun, parang yung puso, yung heart, it represents yung love. So sa ginagawa po natin, maging foundation po yung unang-una yung love po ni Lord para sa atin. Na si Lord, namatay siya para sa iyo, para sa akin. Yung salvation na, sapat na po yun. Kaya ano lang yung gagawin natin? Mamahalin din natin siya, si Lord, di ba? Di ba sabi nga, if you love me, you will obey my commands. So isang obedience din po yung ginagawa natin kay Lord, yung kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Kaya, syempre, para kanino ba natin ginagawa na to? Syempre, hindi lang para sa presidente, hindi lang para sa king, pero ginagawa natin to para sa King of Kings, Lord of Lords, di ba? Na darating yung araw, babalik din siya sa atin. So, kung ano man yung mga struggles natin ngayon, mas alamin po natin kung ano yung pinaka-importante. Ayun yung may share natin sa lahat yung love ni Lord. So, it doesn't matter kung anong mga struggles na yan, basta nagawa mo kung ano yung pinapagawa sa ni Lord. Sabi, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So ano po yung reward na to? Yung reward na to is yung knowing God. So, syempre, ginagawa natin hindi para sa pera or so kung ano pa man, pero ginagawa natin to kasi the greatest reward is God Himself. So yun lang sapat na po para sa atin. And ayun nga po, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ we are serving. So, gawin po natin, do it with love and do it for God. So, thank you, Lord po. Amen. Ang ganda nung ni Brother SJ, itong Colossians 3:23 na to. Gusto ko yung binanggit niya, ang greatest reward natin sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord, sabi niya, is the Lord Himself. Wala na pong hihigit pa sa reward na yon. At itong Colossians 3:23 na to na binanggit niya, yung work willingly, ang ibig sabihin po ng work willingly is voluntarily. Kapag may mga bagay na kailangan kang gawin, hindi ka na po kailangang utusan o hindi ka na kailangang sabihan para gawin ito. You do it voluntarily. Yun po ay isang halimbawa na you are serving the Lord. Hindi mo na kailangang sabihan ka pa ng mga tao kung ano yung dapat mong gawin. Parang alam mo na kaagad kung ano yung gagawin mo. And sabi niya, work enthusiastically. Pagka sinabi mo pong enthusiastically, it is in a way that shows intense and eager enjoyment
interest and approval sa anumang ginagawa mo. Kasi Brother SJ, di ba, may mga sumusunod na nagdadabog. May mga sumusunod na napipilitan. Kaya lang yung binanggit mo kanina, sabi, you do it enthusiastically. Ibig sabihin, ginagawa mo siya with enjoyment, with interest, and with approval. Ibig sabihin, na-enjoy mo. Kasi alam niyo po, itong Colossians 3:23 na to, mabigat po ito pag sinabi mong as though you are working for the Lord. Kasi yung attitude po natin sa paggawa ng mga bagay ay kasama dito. Kasi you are doing it for the Lord, sabi ni Brother SJ. Sa mga, if you are doing it for men, di ba pwede ka pang magdabog, pwede ka pang mapilitan, as long as ginawa ko yung inuutos mo, wag mo nang alamin kung paano ko ginawa. Pero sabi niya, as though you are working for the Lord, iba si Lord, mga kapatid. Kay Lord, kasama yung heart attitude. Hindi ka pwede na lang yan, okay na yan. Yan, ganun mga kapatid. Alam niyo po, every time na meron tayong mga event or mga ewan ko, siguro mahirap din akong katrabaho. Kasi hindi po ako dun sa, pwede na yan. O kaya, konting bagay lang, ang late-late lang naman na nun, okay na yan. Yan. Medyo meticulosa ako pagdating sa gawain. Kasi nga, para kay Lord po ito Hindi naman to para sa tao lang. Hindi siya pwede yung pag may ginagawa ka kay Lord, wag po nating maging pwede nang pagtiyagaan yan. Okay na yan, wala nang makakapansin yan. Ang bigat kaya nung word mo, Brother SJ na yan, mga kapatid. So, sa paggawa po natin, nakasama yung heart attitude. Napaka-importante po nun. Na hindi porke nagawa mo lang ito ng okay na yon. Basta marami kong nagagawa para kay Lord. Kung yung attitude naman ng puso hindi maganda, hindi rin po, wala po yun. Ang tinitignan ng Diyos yung sa puso po natin. Kaya, tuwang-tuwa ako dun sa binanggit niya, yung pinaka-reward natin is God Himself. Okay na po ako dun. Okay akong yun na yung pinaka-reward sa lahat ng gagawin ko kay Lord. Okay ako na yun lang. Hindi yun lang. Ibig ko sabihin, hindi mo nakakailanganin ng ibang may ibibigay sa'yo, di ba? Merong itatapat sa ginawa mo. Hindi Ako, payag na ako doon. Okay na ako doon sa God is my reward. He Himself is my reward. Yan. Thank you, Lord. Brother SJ, salamat doon sa word na binigay mo ngayon. Ngayon, kailangan ng tumakbo ni Brother SJ ulit doon sa studio. Ayan, para po doon sa awitan natin ulit. Pero mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay mo na naman sa amin. At Lord, salamat po sa masarap na pagtulog, maagang paggising, malakas na pangangatawan, walang sakit, Lord. Maraming salamat. Napakagandang pagpapala na po ito. At sa salita po na tinanggap po namin ngayon, Lord, thank you, Lord, dahil binigyan mo po kami ng reminder na ang mga bagay na ginagawa namin sa iyo, para sa iyo, araw-araw, ay hindi po bagay na pwede na o okay na yan. Kung hindi, nire-remind mo kami, Lord, na anuman po ang dapat naming gawin, since we are doing it for you and not for men, we should do it at our best, with our best. Kayo po ang pinaglilingkuran namin, kaya you deserve the best, Lord. At humihingi rin po kami ng tawad, Lord, sa mga nagawa po namin na mga bagay na ang akala po namin, basta kami ay na-please, ikaw rin ay na-please na. Constantly remind us, Lord, na kasama po ang attitude namin, ang puso namin sa mga paggawa ng mga bagay-bagay para sa inyo. Dapat po, Lord, ang mga bagay na ginagawa po namin ay bagay na it pleases you. Yun po ang pinaka-importante. If we are doing it for men, we can expect to be paid and praised. But we are doing it for you, and since we are doing it for you, Lord, you should be pleased sa aming ginagawa. Kaya maraming salamat po, Lord, sa salita na ibinigay mo po sa amin sa umagang ito. Kayo po ang manguna. For the rest of this Good Morning Jesus, let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen.
Sa umagang ito, madami tayong may birthday. Unahin natin, it's your birthday, Sister Jen Garcia. Tan, taran, tan, tan. Yan. Birthday ni Sister Jennifer Abena Garcia. O, diba? Buong-buo yung pangalan niya. And also, happy birthday kay Sister Glo Ricardo. Hindi pala, L pala. Sister Glo ng FTFC, good morning sa iyo and happy birthday. Happy birthday din kay Brother Mark Kawilan na anak ni Sister Weng. Birthday din ngayon ni Sister Tata. Ni Sister Nene Awang. Ano ba apelido ni Tata ngayon? Gutierrez. Yan, si Sister Tata Gutierrez. At ngayon ay death anniversary ng Daddy Bart. July ano na ba ngayon? 14? Sabi ko, kahapon nga, sabi ko, Tuesday na ba ngayon? Sabi nila, Monday. Nawawala na. Plessy, happy birthday kay Sister Plessy. Birthday din ni Sister Pless. Bakit di rin lumabas sa akin? Plessy nagtatago ka. Secret ba? Happy birthday, Sister Plessy. Marami silang may birthday, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. At kanina yung ating requested song, galing po kay Sister Ami Hernandez. Ikaw ang hanap ko. At alam niyo itong susunod na awitin na to, pag naririnig ko to, nafa-flash agad sa akin yung mukha ng mami nung kinakanta niya to. Nakakaiyak kaya itong awitin na to, mga kapatid. Thy word have I hidden in my heart. Have I hidden in my heart that I may not sin against thee? Oh Lord, have I hidden in my heart that I may not sin against thee? Oh Lord, to do your will is my only desire. To delight in your word is always in my heart. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your soul.
me back again the joy that comes from your salvation. Thank you, Lord. Di ba mga kapatid, no, nakakaiyak yun. Give me back again the joy of your salvation. Sa umagang ito, papakita na po natin ulit yung ating memory verse of the week. Yan, mga kapatid. Sabayan niyo po ulit ako sa kanyang sa pagbasa natin. Pero dapat di natin binabasa yan, ha? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Kung anumang version po ang memorize ninyo, it doesn't matter. As long as na-memorize nyo po yung verse na yon. Kasi, ako nga memorize ko siya sa good news. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Siguro ang gagawin natin dyan, ganito. Sa Thursday, babawasan natin siya ng mga words. Titignan natin kung na-memorize niyo po siya. Halimbawa, trust in the blank with all your blank. Yan, mga gagawin natin na ganon. Kailangan ma-memorize natin siya word for word. By the end of the week, dapat po yan ay na-memorize na natin, mga kapatid, ha? So, sabayan nyo nga po ulit ako sa mga bahay-bahay nang hindi fina-flash ni Sister Jam. Proverbs 3, verses 5 and 6. Magkakaiba tayo ng version, pero okay lang. Trust in the Lord with all your heart. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Yan. So, kung anumang version ang gusto nyo, okay lang po yan, as long as memorize natin. So, yan po mga kapatid, ha? Mga kapatid, sumama kayo. Pag hindi kayo sumama, hindi kayo kasama. Hindi nyo mamememorize yan, kaya kailangan kasama natin. Okay. Ngayon po, meron po tayong mga isasama sa ating mga panalangin. Marami na po ang nagme-message sa atin para po isama sa journal po natin. Yung pong mga pinadadala yung prayer request, we see to it na everyday po, yan po ay pinapanalangin namin. At maraming salamat din po sa mga nagme-message back para ipaalam po sa amin na answered prayer na po tayo. Kagaya po nung asawa ni Sister Jessica Gascon, di ba? 1.5 month na nandoon yung kanyang labi sa Saudi nang hindi pa napapadala rito. So nalaman po natin yon. Parang 3 days after, bigla pong naiuwi na yung kanyang labi. Kaya grateful sila Sister Jessica sa Panginoon dahil answered prayer na sila. So sa umaga pong ito, gusto ko pong isama natin sa panalangin natin. Mga kapatid, kaya po namin to sinasabi, kami po dito may journal. Alam ko po kayo rin po dyan sa bahay ay may journal din. Isama niyo po kapag ka po yung personal devotion niyo sa Panginoon, yung mga kapatiran natin na humihingi ng panalangin. Sa umagang ito, gusto ko pong isama po natin si Brother Pablo Angeles sa panalangin ninyo. Sa mga workers na matatagal na, kung natatandaan niyo si Brother Pablo Angeles na taga Makati yun eh. Ano nga ba yung JP Rizal Prayer Group? Hindi siya sa Kakarong, taga JP Rizal Prayer Group siya. Kasama niya si Sister Jess Castañeda nung mga panahon na yun. So, July 4, nag-message sa akin si Brother Pablo. At ang sabi niya, Sister Ri, ipasama mo naman sa prayer yung papers ko na maayos na kasi naka-schedule siya na umuwi ng August 1. So sabi niya, sama mo sa prayer na yung maayos yung mga international flight. Kahapon nalaman ko na siya ay nag-cardiac arrest at ngayon ay comatose siya. So, nalungkot ako kahapon kasi ang usapan namin nung July 4, matagal na po yung kapatid natin na to na nasa Saudi eh. Guro mga
Sobrang tagal na, di ba? At natuwa siya kasi nakita niya ulit yung live streaming ng Comfy. So, nag-message siya sa tuwang-tuwa pa naman. Sabi ko, Pabs, pagdating mo dito ha. Sabi ko, dumalaw ka naman at mag-share ka naman sa Good Morning Jesus. Ayun po, kahapon, minessage lang sa akin at nalungkot nga po ako. Pero tayong lahat po mga kapatid, remember yung awitin na inawit kahapon ni Minister Arnold sa Psalm 139. Lahat po tayo, kay may sakit o wala, ang buhay po natin ay nasa kamay ng Diyos. Bago pa mag-umpisa ang unang araw natin dito sa mundo, ang sabi sa Psalm 139, alam na ng Diyos ang itatagal ng bawat isa sa atin. Although hindi natin alam kung hanggang kailan, pero every one of us ay nabigyan ng a certain period of time to stay here on earth. Ang nagde-decide po niyan ang Diyos. Pero we are still praying for the will of God. Ano po? We pray for the will of God na mangyari sa buhay ni Brother Pablo. Isama lang po natin siya. At of course, yung kanyang asawa na si Sister Nelly, pag-pray din natin. At saka may isa po siyang anak. So yun ha, sama po natin si Brother Pablo. Alam naman po natin na the Lord's will is always carried out. Pero nothing also is impossible with the Lord. Kaya pag-pray po natin. Ano po? Okay, ang susunod po natin na awitin, pero bago po yan, gusto ko pong ipakita sa inyo ang video ng isang bata ulit na suki po ng Good Morning Jesus. Ang nakakatawa po dito, yung mga bata, nyo yung memorize, pati yung ta-na-na-na-na-na, good morning, ganon. Pati yung mga tug-tug-tug-tug, memorize nila. Panoorin po natin ngayon si Brother Ziki. Si Ziki na nasa Comfy, Illinois. Kung ano po ang pag nakasalang na ang Good Morning, ano po sila. Kay ganda ng buhay kong taglay, sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Hindi ko alam kung sino yung... Si Don yun. Si Don yun yung kumakanta na kasama niya. Ayan. Don, nag-iba na pala ang boses mo ha, nung napunta ka dyan. Ayan naman po si Ziki. Yan yung mga lagi ko pong binabate na si Don, si Holly at si Ziki na nasa Comfy, Illinois. Di po ba yung mga bata ang nakaka-memorize niyan? At ang original na Good Morning Jesus boy na si Jacob, na umiiyak pag pinatay na yung tugtog, Ayan. Yan po yung ating mga kabataan na regular na nanonood ng Good Morning Jesus. Meron pa nga meron pa nga susunod dyan makikita nyo kung ilang taon yung regular viewer ng Good Morning Jesus. Kaya sa ibang araw yun, makikita nyo, isa-isa lang mga kapatid. Ngayon naman po, ang pangatlong awitin natin ay requested by Sister Nida Hernandez na nasa San Francisco naman. Huwag kang matakot.
to, medley. At bakit ka nalulungkot? Huwag kang matakot, di kita pababayaan. Ako'y laging sumasaiyo hanggang sa wakas ng mundo. Huwag kang matakot, di kita pababayaan. Ako'y laging sumasaiyo hanggang sa wakas ng mundo. Bakit ka nalulungkot o bakit di mo ba nababati na mahal ka ng Diyos? Bakit ka nalulungkot na bakit? Di mo ba nababati na mahal ka ng Diyos? Ang suliranin ay nalulutas pagkat si Kristo ang kasama. Di mo ba alam na mahal ka niya? Ang suliranin ay nalulutas pagkat si Kristo ang pag-asa. Di mo ba alam, mahal na mahal ka niya? Ang suliranin ay nalulutas pagkat si Kristo ang kasama. Di mo ba alam na mahal ka niya? Ang suliranin ay nalulutas pagkat si Kristo ang pag-asa. Di mo ba alam, mahal na mahal ka niya? Di mo ba alam, mahal na mahal ka niya? Di mo ba alam, mahal na mahal ka niya? Thank you, Lord. Alin yung awitin na nauna? Huwag ka matakot. Oo nga. Kanta natin yon. Binagalan lang. Paano yon yung mabilis nun? Huwag kang matakot, di kita pababayaan. Oo nga. Niisip ko kanina, meron ba tayong kantang ganun? Yung pala yung binagalan lang nila. Oo. Nagdrama ng konti. Okay. Patuloy pa rin pong humihingi ng panalangin si Sister Glo Garcia para sa kanyang kapatid. Nasama natin to sa ano natin, sa journal, no? Oo, si Brother Fred Rayray. Kasama po, Sister Glo, sa pinagdarasal po natin. Yan. Okay, ngayon po, it's time for our Christalk Tuesdays. Ayan na mga kapatid, ang ating Christalk Tuesdays. Alam nyo, pag may natatanggap kaming video, aliw na aliw kami dun sa mga bata. Kasi yung ating edition sa buwan na ito ay Children's Edition. Kaya panoorin po natin itong ating Christalk for this Tuesday. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us while we were still sinners. Christ died for us. Romans 5 verse 8.
Yan po yung ating lamang, segment ID. Hindi po kasama yun mga kapatid sa botohan, ha? Inayos lang nila yung segment ID at dinagdagan nila kasi sinama na nila yung mga bata. Pero meron pong dito, revelation. Si Ate Dayan pala, ang galing sumayaw. Diba, no? Ang ganda-ganda. Sabi ko, kanino nagmana yan? Kay Minister Dodi daw. Sabi ko, kasi ang galing sumayaw, tapos ang ganda-ganda niya. Sabi ni Sister Venus, sabi ko, kanino nagmana? Sabi ni Sister Venus, kay Minister Dodi. Bait na asawa, no? Okay. Ito na po ngayon ang ating entry for this Tuesday sa ating Christalk Tuesday. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Kaloob ng Panginoon at ang ating mga bata. Ang ganun daw mga supling ang tunay nagpapapala. Hindi ba? Si Ate Sabion, di ba? Yung nagsalita, tama ba? Si Sabion. Ilan taon si Sab? Mga 3? Mga 3 years old si Sab eh. O, yun yung pinakamaliit sa mga magpipinsan. Yan po ay mga magpipinsan sa mga Toledo at Gelido clan. Mga, di ba, magpipinsan lang yun, ang dami nila. Sa ating pong nasugbo na outreach yun. Maraming salamat. So, yan na po yung pang-ilang entry na natin yan. Pangalawa pa lang ba yan? Pangalawa. Una, kay... Pangatlo na yan, di ba? Pangatlo. Kasi yung taga Mendez, sila... wala pa? Okay. Nalito na ako. Una pa lang, Borja pa lang. Akala ko na na natin yun. Okay. Kasi pinanunod namin beforehand eh. So akala ko napalabas na. Borja ang first week. Second week, itong kay Laway Kids. At ang pangatlo, wag na. Nabanggit ko na tuloy. Oo, kasi buo na yung yung buong isang buwan sa mga nagpadala, no, mga kapatid. Kaya thank you Lord, baka masabi ko pa kung saan galing yung pangatlo. So tandaan niyo po, ang botohan natin at the end of the month. So nakadalawa na po tayo mga kapatid ha. Sa umaga pong ito, meron pong storytelling ang mga bata because it's Christalk Tuesdays and this month is
children's edition, meron po tayo ritong mga kabataan na meron po silang storytelling for the children. Kaya panoorin po natin ito. Hello mga kids! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa prayer! Ngayon, tignan natin ang kwento ni Daniel sa yungib ng mga leyon na matatagpuan sa Daniel 6. Mahal ni Daniel ang Diyos at 3 beses siyang lumuluhod at nanalangin sa Kanya. Pero, may mga tao na may ayaw kay Daniel. Gusto nila na magkaproblema ito. Kaya nagpunta sila sa hari at sinabihan ng ganito. Bakit hindi nyo isa batas na lahat ng tao ay tanging sa iyo lang mananalangin at wala ng iba? At siya ay pumayag. Bakit di nyo ito gawin upang ang sino man na mananalangin sa iba ay itatapon sa yungib ng mga leyon? At muling pumayag ang hari. Kapag ang panukala ay naisabatas na, alam nila na hindi titigil si Daniel sa pagpipray kay God. Nagpunta sila kay Daniel at nakita nila na nakaluhod nga ito at nagpe-pray. At dali-dali silang pumunta sa hari at isinumbong ito. Wala na ngang nagawa ang hari, kaya pumayag na siyang itapon si Daniel sa yungib ng mga leyon. Kaya, dinala si Daniel ng mga kalalakihan at tinapon sa yungib ng mga leyon. Isang linggong hindi nakatulog ang hari. Sobrang nag-alala siya kay Daniel. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa yungib at natagpuan niya si Daniel kasama ang mga leyon na ligtas. Dahil nagpadala ng angel ang Diyos at sinara ang bibig ng mga leyon para maging ligtas si Daniel. O kids, may natutunan ba kayo ngayong araw? Amen! Amen! Sa buhay natin, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Tulad ng COVID-19. Kagaya ni Daniel, hindi niya kontrolado ang batas ng hari laban sa kanyang panalangin. Pero, hindi siya tumigil sa pagpe-pray. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 17, pray without ceasing. Manalangin ng walang tigil. Huwag tayong susuko o mag-give up because prayer changes everything. Napakahalaga ng prayer. Nangangahulugan nito, nagtitiwala tayo sa Diyos. Remember kids, pray without ceasing and never give up! Morning, Jesus! So, nandito tayo sa segment ng Comfy Kids. Yung napanood natin kanina, tungkol kay Daniel. Sister Venus, sino nga si Daniel? Ay, kay Lord. Good morning. Sorry. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Christ Talk. Tuesday po natin ngayon. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito na binigay ng ating Panginoon. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Diyos. Sa medyo hindi kami nakatulog lang. Thank you, Lord, sa gabay at patnubay ng Diyos sa amin sa oras na ito. At unang-una po pala sa lahat, binabati ko po yung aking hipag na nasa ibang bansa. Salamat, thank you Lord sa patuloy na pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos sa inyong lahat. At sa lahat ng nakikinig sa live streaming na to, sa lahat ng nanunood, pagpapala ng Diyos ay pumasa atin lahat. Amen. O, Tita Joy. Amen. Hindi naman po ako nagmamadaling matapos. Ano lang po. Binabati ko rin si Ninang Nilda Francisco na head namin sa children. Ito na ang portion ng ating Comfy Kids. Okay. Gusto mo? Thank you, Lord. Di po, tatanungin ko po muna si Tita Joy, Sister Joy. Sister Joy, sino nga si Daniel?
Okay. Pinasa, no? Okay, anyway, sige. Glory to God. Si Daniel, mga kapatid, ay exile siya galing sa Judah. Actually, nung 605 before Christ or BC, nilukob ni ano tawag doon? Sinakop, nilusob ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem. At kinuha niya yung mga treasures ng temple ni God. Tapos, kinuha din niya yung mga young men. At isa na doon si Daniel. Okay. Si Daniel. At ano pang masasabi mo kay Daniel? Si Daniel, di ba po mga kapatid, pag bilanggit po yung Daniel, may isip mo agad, ito yung Daniel, the lion's den. At ito po yung Daniel na sabi nga laging nananalangin kay Lord. Ang kanyang pagtitiwala, walang ibang kundi lubos na nagtitiwala at nananalangin sa ating Panginoon. Pag nabanggit mo yon na Daniel, ayun agad ang pumapasok sa iyo. Parang familiar agad yung katangian ni Daniel. Okay. At naalala ko, si Daniel pala, lahi ni David. Ayan. Kaya nandun yung favor ni Lord sa kanya. At meron din siyang pagtuturo sa kanyang, maaaring mula sa kanyang mga magulang, ang pagkilala sa ating Panginoon. Kaya iyon, dala-dala niya yon kahit siya napunta sa lugar na hindi mga nananampalataya sa ating Diyos. Ayan. Tapos, kilala din si Daniel bilang, sabi nga doon sa na-research ko, 10 times wiser. Kasi yung wisdom niya at saka yung intelligence niya nagmula sa ating Panginoon, Sister Venus. Amen. At kilala rin po si Daniel. Sabi nga, nag-umpisa pa lamang po siya, teenager. Yeah. Siya po ay isa sa napili ng King Darius doon sa Lion's Den na sabi nga, yung story po na ito mga kapatid, ito po yung nandun sila sa loob, hinagis po siya sa loob po ng yungib, na ang kasama po nito, walang ibang mga lion. Alam naman po natin, di ba mga kapatid, pag yung lion, yung galit na galit yan, parang ayaw ng lion, meron siyang nakikita. Ito po, si Daniel, nung inilagay po siya doon, or hinagis po siya doon, pinakita po ng Panginoon, di ba sabing ganyan, kilala naman natin si Daniel, na siya po ay parang kinainggitan siya. Namili si Haring Darius ng taong matipuno. Sabi nga, matalino, ibig sabihin, merong kakayahan, merong, sabi nga, yung ibang tao po, doon po sa Lion's Den, o doon po sa pagkapili kay Daniel ni King Darius, kinainggitan po siya. Kasi po, kilala rin naman po natin si Daniel na siya po yung nakaka-interpret ng mga dreams at saka vision. Pinakita po rito ng ating Panginoon, once na nampalataya, umasa at nagtiwala sa Diyos, yung kanyang yung pag-iingat at pagliligtas ay ginawad kay Daniel. Kaya po dito po, pinakita nga po, nasabi nga po, di ba, nanalangin siya Nanalangin siya, sabi, eto na. Sabi niya, nanalangin siya, sabi niya, eto na ang makaka-interpret, napili po siya. Nung na-interpret at nakita po, na isalaysay niya po, yung kay Nebuchadnezzar na dreams, doon po, nakita po ang pagkilos ng ating Panginoon. Na tunay, pag ikaw nanalangin, umasa sa Diyos, igagawad ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa nananampalataya sa Kanya. Amen. Ano masasabi natin dun sa buong book ng Daniel? Yung Book of Daniel, ito po yung yung sabi nga libro ng punong-puno ng pananalangin. Amen. Nananalangin palagian. Katulad po ngayon, mga kapatid, andito po tayo sa pandemic na sitwasyon. Kung katulad ni Daniel, nanalangin siya sa Panginoon, hindi siya hiniwalayan o pinabayaan ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. The same po sa ating lahat, na tayo bilang isang tao na nananampalataya at nananalangin sa Diyos,
hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Sa katulad po nga ngayon, tanging ang Diyos lamang ay may control ng lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po sa Book of Daniel, yung tinatawag po, ang topic po talaga ito ay yung tungkol sa prayer. Laging nananalangin sa ating Panginoon. Na-imagine ko, Sister Venus, yung panahon noon ni Daniel, wala siyang control sa rules and laws ng government. Pagkatapos, yung inilagay siya sa lions din, sa yungib ng mga leon. Naalala ko yung mga frontliner ngayon. 'Di ba? Para din silang yung nasa yungib ng leon na anytime pwede silang sagpangin o pwede silang mahawa ng sakit. Pero talagang napakahalaga yung lagi tayong nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dahil, di ba, sabi nga sa Psalms, tandaan mo yun, Psalms 91 verse 11. Verse 11. Sige nga, Sister Sabi Venus. nga po doon, magpapadala siya ng angels to protect us wherever you go. At sabi po doon, ano po neto, sabi nga po sa word na yun di ba, may awit tayo ron that iingatan ka talaga at ililigtas ka ni Lord. Okay. Kahit nasaan sitwasyon ka, pag tinawag mo ang pangalan ng ating Panginoon, bilang isang anak niya, hindi kanya pababayaan. Yes. Kundi gagawa siya ng paraan para matugunan ang pangangailangan mo sa mga oras na iyon. Amen. Praise the Lord. So may awitin tayo dyan, Sister. Gusto mo lang umawit? Mamaya. O meron ka pa? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung Daniel's life po, mamaya. pinipicture po na ito, yung triumph of faith. Yung pananampalataya po. Ng pananampalataya po ni Daniel na siya po ay kinalugdan ng ating Panginoon. Tayo rin po, tayo bilang isang mga Kristiyano o nakapakinig ng kanyang banal na salita, pag meron ka pong pananampalataya, nanalangin ka na may kalakip na pananampalataya, makakaasa ka po na naandoon po ang victory dahil po si Lord yung ating pinaglilingkuran. Amen. Katulad ni Daniel, hindi niya pinakita yung self-sufficiency niya. Di ba matalino siya, matipuno ang katawan, kaya nga siya napili. Pero dito pinakita din na hindi siya self-sufficient. Yung strength niya, yung wisdom at courage niya ay nagmula sa Panginoon. Na bagamat talagang bawal manalangin. Pero nagpatuloy sila sa pananalangin. Tayo, hindi rin tayo tumitigil, glory to God, sa pananalangin, sa ating Panginoon, sa pagbabasa ng kanyang salita ng Panginoon, kahit na walang fellowship, walang Bible study na mapupuntahan, walang prayer meeting, pero hindi talaga mai-stop yung ating commitment, yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, kagaya ng ginawa ni Daniel. At siya'y nagkaroon ng katagumpayan sa buhay, nagkaroon siya ng long life, diba? At pinagpala siya kasi yung favor ni Lord nakamtan niya dahil nga sa kanyang commitment sa ating Panginoon, sa kanyang unwavering faith sa ating Panginoon. Ayan, kaya nandun din ang kaligtasan. Praise God. Amen. Gaya nga na nabanggit ni Tita Joy, Sister Joy, talagang ang pinaka-main message po nito, yung God's sovereignty over all of human history, Amen. past, present, and future. Yes. Tunay po mga kapatid, pag ikaw nagtiwala kay Lord, nandiyan po ang tulong niya, hindi kanya iiwanan, hindi kanya iiwan. At yung sinasabi niya po rito, consistency and commitment, yung commitment po ni Daniel, napakatibay po. Yes. Walang takot, walang pangamba. Pag sinabing commitment, kakalimutan mo na yung lahat. Kahit sabihin mo na parang sa tingin mo, medyo alanganin ako, dahil meron kang pakikipag-ugnayan kay Lord, tuloy pa rin, diretso pa rin. The same sa kalagayan ni Daniel, nung nandun siya sa lion's den. Parang sa kanyang palagay, parang kakainin na siya ng lion, pero ang Panginoon, nagpadala siya, sabi nga ganyan, tinikom yung bibig ng lion upang na-save siya, sabi nga, na-save siya, naligtas po siya doon po sa yungib na kasama ang mga leon. Ganon po yung pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Ganon po yung pag-iingat ng Panginoon. Ganon po
na lagi po nandyan siya. Sabi nga, dahil sa relasyon natin kay Lord, dahil sa commitment na ipinagkaloob ni Lord sa atin, kaya po tayo ngayon nananatili. Hindi po natin ramdam ang pandemic na experience po ng lahat ng tao sa mga panahon na ito. May point din akong nakita doon na kung maalala natin, hindi naman Kristiyano, sabihin na natin, yung pinaglilingkuran ni Daniel. Kasi mga unbeliever yun. Ang Diyos nila noon, si Bel. Diba? God of this world. Pero yung service niya, hindi naman yun dun sa tao eh. Service niya kay God. Kaya yun nga, ulitin ko, yung favor nandoon. Kaya kung tayo naglilingkod, kung yung mga boss natin sa ating mga opisina o yung sa government, di ba, taliwas dun sa pamamalakad ng Panginoon, maglingkod pa rin tayo ng buong puso. Di ba? As if working for the Lord. Tanda mo ba yung verse doon? Yung kanina kay Colossians 3 verse 23. SJ, nabanggit niya. Ganon ang gusto ng ating Panginoon. Ang paglilingkod natin ay sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Doon din po sa Isaiah 32 verse 2, nandun po yung i-cover ka ni Lord ng kanyang shadow, ng kanyang pag-ibig, pag ikaw po ay nalagay sa bingit ng kalagayan. Dahil po iyon, bunga po iyon ng relasyon mo kay Lord. Bingit ng kamatayan. Bunga po. Yung ibig ng kamatayan, di ba po? Pag ikaw po ay nalagay sa ganong kalagayan, nandun po sa Isaiah 32, verse 2, kukublihan kaya, i-cover ka niya ng kanyang pag-ibig para maligtas ka sa kagaya ng kalagayan ni Daniel. Nandun agad ang ligtas na pag-ibig ni Lord. Amen. Na pinakita dito sa atin. Amen. Gusto mo nang kumanta? Tita Joy, mukha na mamadali ka. Question sa teacher. May question ba kayo? Ano daw ang parang ibig sabihin ng Daniel? God is my judge. Yes. Correct ka dyan, Sister Venus. Mga kapatid, pinakikita lang po rito, dahil po sa relasyon natin kay Lord, yung attitude po na lagi pong nagdi-defend kay Lord, yung totally commitment, nagtatrust ka ng totally full trust kay Lord, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yes. Hindi ka niya iiwan, kundi lalo ka niyang, sabi nga, nandiyon, i-cover ka niya, iingatan ka pa, palagian ng ating Panginoon. Amen. Siya lamang ang kikilos sa buhay mo, at siya lamang po ang magkakaloob ng lahat ng pangangailangan mo. Okay. At yung verse na nabanggit kanina sa 1 Thessalonians 5:17, di ba? Pray without ceasing. Ang pananalangin natin ay patuloy. Huwag tayong susuko, no? Huwag tayong susuko sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Yung prayer nga po na sinasabi rito, ito yung prayer is communication with God, seeking and making direction in our life. Napakahalaga po ng laging nananalangin. Sa buhay po natin, napakahalaga po ng lagi kang umaasa sa ating Panginoon. Tsaka nagpapakita yun na may tiwala. Kasi hindi ka naman tatawag sa hindi mo pinaniniwalaan. Amen. O pinagtitiwalaan. Kaya kung tayo'y parating nananalangin, pinakikita na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon at umaasa tayo ng katugunan. Ayan. Amen. Teachers, question from the audience. Bilang mga children's ministry teachers, paano nyo mahalintulad yung inyong service ngayon kay Lord, kay Daniel? Unang sasagot si Sister Joy. Yung service namin kay Daniel. Kay Lord. Nalaglag tuloy. Nalaglag tuloy. Sige. Meron tayong question and answer portion ngayon, mga kapatid. Okay. Bilang mga teachers, di ba may mga difficulties din ba kayo na naranasan? Kasi hindi madali ang maging teacher sa children's ministry. Yeah. Kasi itong kay Daniel na to, ang pinapakita sa atin, hindi ba? Lahat tayo dumadamans ng difficulty in life. Si Daniel, hindi naman inahon ni Lord dun sa den eh. Inalaw rin niya eh, di ba? Yes. So minsan inaalaw tayo ni Lord na
dumanas ng pagsubok, pero hindi kanya pababayaan, sabi ni Sister Venus. Si Sister Joy kaya, ano ang naging experience niya sa children's ministry na sa tingin niyang naging difficulty pero hindi siya pinabayaan ni Lord? Yan. Yes. Ang unang-una, yung pagpe-prepare ng lessons, talagang didepend tayo sa ating Panginoon. Kasi yung lessons na nababasa natin, nare-research natin, kailangan mo yun maibaba ng abot sa kaalaman ng mga bata. Mahirap yun. I-concise, i-brief mo yun. So, ayan, talagang panalangin pa rin at dependent sa ating Panginoon. At pagharap mo sa mga bata, kailangan ma-execute mo yun nang mag-e-enjoy sila. Yun yung mga difficult. And then yung attention, span ng attention nila, masyadong maiksi. Kaya hindi mo ito mahabaan. Bibigay mo ito ng naunawaan at hindi ba sila mabubore. Plus the activity, napakahalaga po na mag-formulate ka ng activity. So, yun po, bilang nagtuturo sa kanila, magpe-pray ka kung paano mong maibibigay sa kanila, sa mga bata, yung pagtuturo na mas mauunawaan nila sa kanilang murang kaisipan. Joy, for that wonderful answer. Meron daw tanong. Ayan na. Ano? Sino yung umaatungal na leon? Sa Bible. The roaring lion. It is the enemy. Yan sa 1 Peter 5. Verse 7. Ay, 8, sorry. Yeah. Basahin nyo. Ano ang gagawin? Ito, pabasa natin. 1 Peter. Sige po, Pastor. Ito, mahalaga to kasi sa buhay natin maraming umaatungal na leon. Eh, demonyo pala to. Oh, yes, yan. Pastor. Sige, basahin nyo. Oh, live tayo, live. Kayo, tayo. baka dito rin may question din. Babasahin ni Sister Venus. Ayan. Dito po sa 1 Peter 5 verse 7. 8. Okay lang yan. Be sober, be vigilant. Yun. Because your adversary, the devil's walk about like a roaring lion. Yun. Seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by your own brotherhood in the world. Yan. Okay. So kaiingat tayo dahil ang leon natin sa buhay umaali-aligid. Kaya, diyan na muna sa iyo yan. Para... Okay. Thank you, Lord. Kaya po... Marami pa ba daw kayong question? Yan. Tuloy na habang naghihintay. Kaya po napakahalaga po yung verse of the week natin. Yung Proverbs 3, 5 and 6. Sabing ganyan put God first in everything you do, and He will direct you and crown your effort with success. Amen. Ito po ibang version. Yung version po na lagi natin ibang version din po yun. Pero the same po ito mga kapatid, Proverbs 3, 5 and 6. Once inuna mo at huwag kang magre-rely sa sarili mong karunungan, magtatagumpay ka palagian. Katulad po namin as a teacher ng children, wala na po kami ibang pinagkakatiwalaan, kundi ang pagtulong ng Diyos sa aming lahat bilang isang nagtuturo sa mga children. Okay. Ngayon? Wala na atang question. Okay yan. May request na awit si Sister Joy. Huwag ka lang mayayain. Amen. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugo ng panalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugo ng panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka.
po mananalangin. Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat po sa kadakilaan mo po sa aming lahat. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na kami po ay yung ginamit upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Lord, tunay po wala kami magagawa, Lord, kung ikaw po wala sa aming buhay. Sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Sa katulad po ng buhay ni Daniel, lubos na umasa at nagtiwala, nanalangin sa ating Panginoon. Ang kanyang buhay ay nakakonected sa iyo, Panginoon. Ang commitment niya, Lord, ay hindi basta-basta, Panginoon. Kaya maraming salamat po na ito pong oras na ito, lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik namin sa kadakilaan ng iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. 2 Timothy